Itong part na 'to ng creative process ang sometimes nahihirapan yung ibang tao. Okay? So, ito yung pinaka-crucial part sa manifestation or sa quantum leap at pag-usapan natin today sa video na 'to. But anyway, bago natin pag-usapan, I'm Daisy Mailom at 5 years and counting na akong Law of Attraction and Personal Development Advocate sa Pilipinas. Yeah. At syempre, ang topic natin for today is all about law of detachment. Yan yung pinaka-underrated talaga sa creative process. Okay? So, ibig ko sabihin dun sa una kong introduction is, if you want nothing, you attract everything. Uulitin ko, if you want nothing, you attract everything. So that is all about detachment. It's the crucial factor in manifesting your dream life, your dream job, your dream love life, anything under the sun ng manifestation mo. Madami nagkakamali ditong tao kasi minsan, inuuna nila kasi yung detachment, which in fact, pahuli kasi dapat yon. You cannot detach from something na hindi ka naman specific. So, kumbaga parang clueless ka, like you don't really know kung ano nga ba yung gusto mo sa buhay mo. So, how can you detach from that? So, minsan kasi, di ba, nakikita natin sa posts, sa social media, and everything, na, syempre, detachment, blah, 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 ganyan. Pero, sa creative process, when you let go, when you let God, sa ano to ha, sa aking experience, no, ay pahuli siya. So, first step kasi, di ba, is you have to be so specific on what you really want to do in your life. Kung ano nga ba yung gusto mong i-manifest, kung anong gusto mong mangyari sa life mo for the upcoming months, weeks, days, or years, di ba? So, kapag ka naging specific ka na, and you feel as if it's already yours, you visualize and everything, ganyan, you just feel with your emotion na, sa'yo na yon. So, you become your vision. You become your future self in the present moment. So, after that, you take inspired action, di ba, every day, alignment to your manifestation. After that inspired action, dun pa papasok yung detachment. Kasi, you've done your part, like 100%, you're doing the work, that inspired action. So, kumbaga, quality of service, quality of effort, quality of work na yung binibigay mo alongside with your dream, with your vision. So, kumbaga, that is the perfect time to detach. Kasi, instead na habulin mo yung goal, habulin mo yung dreams, hindi mo na siya habulin. Kasi, alam mong sa'yo na yon. Like, meron kang inner feeling na sa'yo na yon. Kasi nga, ginawa mo 100% and then you feel as if it's already yours. You become the future. So, in your mind, hindi ka nagwi-wish. Hindi ka na nagwi-wish. Hindi ka na naglolong. Hindi ka na uhaw. Hindi ka nagigil sa mga eksena. Kundi alam mo, deep inside your heart, it's already yours. So, why bother? Diba? Meron kang deep inner feeling na kahit ano mangyari, sa'yo yun. So, yun yung sinasabing law of detachment. If you want nothing, you attract everything. Kasi nga, in your mind, di ba, kapag nasa sayo na isang bagay, for example, you're manifesting na magkaroon ka ng tubig sa harapan mo. Kasi uhaw na uhaw ka. Di ba sa first stages, uhaw na uhaw ka, ano yung gusto mong inumin? Gusto mo ba ng milk tea? Gusto mo ba ng kape? Gusto mo ba ng tubig? Gusto mo ba ng soft drinks? Diba? Syempre, uhaw na uhaw ka, ganyan. So, mamimili ka, ano ba yung gusto mong inumin? And then, after that stage, na-attract mo na, nandyan na siya sa harapan mo, diba? So, and then, ininom mo na. So, yung ibig kong sabihin, para mapabilis yung manifestation, as if nainom mo na. So, hindi ka uhaw na uhaw, hindi ka gigil na gigil, hindi ka habol na habol sa isang bagay. Kasi nangyari na. It's already done. Oh, so it's a confirmation. May tumunog sa akin. Ayan. So, gets niyo yung analysis, like yung ano natin, comparison.
hindi ka nagigil, ayan, nagparamdam ulit si universe. Oo na, universe. To confirmation daw. Huwag ka na daw gigil, okay? So, if you want nothing, you will attract everything. So, meron akong like little story about John. When I was starting na maging advocate ng law of attraction, Diyan ako nahirapan sa detachment kasi 'di ba, sinasabi lagi na isipin mo yung goals, isipin mo yung manifestation. So, minsan, it creates resistance kapag masyado mong pinanggigilan yung isang bagay. So, meron kasi akong ganong phase na parang gigil na gigil ako makuha. So, anong nangyayari? Parang sa halip na ma-attract ko siya, hindi ko siya na-attract kasi nga, nag-create nga ng resistance na you cannot wait, 'di ba? Impatient ka, gigil na gigil ka, masyado mong tinitignan ang araw, masyado mong tinitignan yung oras, bantay sarado mo yung manifestation. So, paano siya magmamaterialize kung lagi mong binubungkal yung tinanim mo? Kuwari, nagtanim ka ng halaman. Ano bang favorite yung halaman? 'Di ba? Magtanim kayo ng halaman. Tapos try nyo, dalawang experiment, no? Yung isa, lagi mong binubungkal. Yung isa, hinahayaan mo lang, dinidiligan mo lang, ganan. 'Di ba? Kasi nung aminin nyo, nung mga bata tayo, may mga tanim tayo na munggo. Kasi nung pumapasok ako, guys, sa school, grade 4 ako, may experiment kami, naalala ko. So, parang ganan yung experiment. So, anyway, like looking back, hindi maganda pala na inip ka sa manifestation mo. Kasi parang sinisignal mo kay universe na wala pa sa'yo, no? Sinisignal mo kay God na dahil uhaw na uhaw ka, gigil na gigil ka makuha, you cannot wait. You're so impatient. Masyado mo tinitignan yung oras, yung panahon, at feeling mo napapag-iwanan ka na. Kaya nagagalit ka kay God kasi ba't ang tagal? So, it creates resistance. Sa halip nga na ma-manifest mo, lalo siyang nagtatagal. At hindi natin gusto yun mangyari sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. So, isa yun sa na-discover ko, no? And then after that phase, sabi ko, wait lang. Na-realize ko, wait lang. Kailangan hindi ka gigil. Sabi ko gano'n. So, kapag ka nagmamanifest na ako, di syempre sinusulat mo, you're voicing it out, the power of declaration, the power of gratitude, no? Attitude of gratitude. So, it's an element ng detachment. You're already thankful na as if nangyari na. As if sa'yo na yon, as if nasa harapan mo na, as if ginagamit mo na. So, kailangan nyo ding i-implement yung element ng gratitude or the attitude of gratitude. Okay, sabi nga ni Dr. Joe Dispenza, one of my great mentors, na ang gratitude is one of the most powerful frequencies of all time. Kasi it signals that the event has already happened. So, di ba sinasabi mo lang naman ng thank you kapag katapos na, di ba? Pansinin mo ang sarili mo. Hindi ka naman magsasabi ng thank you sa isang tao kung hindi pa tapos yung event, right? So, or let's say, any situation. So, sinasabi mo lang ang thank you kapag katapos na. So, why not i-reverse natin ngayon, na? If we really want to change our life, we have to implement also the attitude of gratitude, thanking God or thanking the universe as if tapos na. It's already done. It's already finished. Inunahan mo na naging maganda yung araw mo. Inunahan mo na pumabor sa'yo si universe sa lahat ng bagay na gawin mo, sa lahat ng desisyon na gawin mo. Kumbaga, everything you touch turns into gold. Meron kang Midas touch. Nasa ganong type of programming ka na. At kapag nasa ganun ka na you're just grateful, you're enjoying the moment, you're appreciating small things, wala kang iniisip, you don't worry kung mamamanifest mo ba yon kasi alam mong sa'yo na. Gets mo? Kung love life yan, alam mong nandyan, nag-e-exist yung magmamahal sa'yo ng tama. Nag-e-exist na siya. So, it's a matter of time na lang dumating siya sa life mo. So, hindi ka desperate for love life, for job,
for, specific travel. So, nahahabol nyo yung ibig kong sabihin. So, after that phase, no, sabi ko, oo nga, no, parang ito yung tamang way. So, nung in-apply ko yung way na yon with the combination of the attitude of gratitude, sabi ko, parang gumagaan yung bawat araw. Sabi ko, parang iba to. So, dun ka na-discover. So, yun yung sinishare ko, guys, lagi sa TikTok. It's a powerful combination na lagi kong sinasabi sa inyo. And I hope na gawin nyo din yun. Unahan nyo na yung araw bago pa man mangyari. You detach from it. Like, alam mo na maganda yung araw. Alam mo na sa'yo na yung manifestation. Diba? So, wala nang longing. Wala nang wanting. Kasi, it's already done. So, edi nasa ganung phase na. Ngayon, magugulat ka na lang sa mga susunod na mangyayari. Kapag nakalimutan mo na, ito pag medyo nakakalimutan mo na yung manifestation na yon, kasi, di ba, ninormalize mo na sa isip mo na nandyan na. So, lagi mo na siyang ginagamit, or dun ka na nakatira, or yun na yung kinikita mo, or dun ka na nag-work, or ganun yung type of jowa mo. So, nakalimutan mo na. Di ba? Pansinin mo. Kung kailan hindi mo na naaalala sometimes yung manifestation, tsaka siya nangyayari. Kung hindi, yung times na laging hindi mo chine-check, yung times na hindi mo na pinapansin, nag-e-enjoy ka na lang sa buhay mo. Yung times na nasa present reality ka na, like you don't care anymore, pansinin mo, nandyan na. Parang, ang bilis. Biglang sunod-sunod yung manifestation. Right? I don't know kung meron kayong ganitong particular moments in your life. Kung wala pa, abangan mo kasi magkakameron. If you will follow everything na sinabi ko dito sa video na to at sa lahat ng contents ko sa YouTube. Sinasabi ko naman lagi, di ba, all about the universe, all about manifestation. So, nasa sayo, practical application na lang yung kulang. Kung lagi mo akong pinapanood at kung nagbabasa ka ng mga books. Pero dito kasi sa YouTube channel ko, pinadali ko na, tinagalog ko na sa inyong lahat, yung step by step by step. So, anyway, for me kasi, nagkikreate nga ng resistance kapag ka puwersado. So, wag niyong puwersahin yung manifestation. Gawin yung natural. Parang, nandyan na. It's like, it's already done. You already become yung future self mo. So, pag kasi pinuwersa mo yan, yung paragang nape-pressure ka, nagkaka-anxiety ka sa goals mo, masyado mo pinoproblema kung paano siya mangyayari. So yan, nagke-create yan ng resistance. So kailangan mong i-let go. Alam ko sobrang hirap. Especially if you're coming from a logical perspective or logical mind, no? The way you think, no? If you're basing everything to 5 senses, I know it's very difficult. Kasi ganyan din ako before, nung una. Hindi kasi sa akin mag-sink in. Anong sinasabi ng lahat ng great mentors, great psychics, great mystics, na, tawag dito, na isipin mo kung ano yung gusto mo, kasi you become what you think about. Wag mo na masyadong isipin kung paano. Isipin mo kung ano yung gusto mo at pag-specific ka. And you live as if it's already done. So, nung binabasa ko, pagka nakakabasa ko ng ganun, sabi ko, Paano? Paano yung question mark? Di ba yun yung pinaka-crucial part? Paano siya mangyayari? Di ba? So, ang tao, if you're coming from a logical perspective from 3D reality, masyado ka mag-worry dun sa how. Okay? Pero, again, you don't need to think about the how. Kasi the how will come on the following days. If you're following yung sinabi ko dito sa video na to. So, mamamanifest mo siya. Ma-attract mo yung mga tamang ways para mag-conspire sa universe doon sa manifestation mo. As in, magugulat ka. May makikilala kang tao, may marireceive kang messages from the universe, maybe through a dream, sometimes through a friend, through a Facebook post, through a YouTube post, through a TikTok post, Instagram post. Basta out of a sudden, biglang may brilliant idea na mag-a-appear sa subconscious mind mo. At kapag dumating yung moment na yun, kailangan mo siyang isulat and you have to act
fast. Kasi minsan sobrang weird magbigay ni universe ng messages, especially when it comes to your manifestation, kung paano siya mangyayari. So, kailangan at any point of time, meron kang notebook sa gilid mo or, may notepad ka sa gilid mo para ma-take down notes mo kung ano yung ibibigay sa yung guidance ni God or ni universe. So, ganun ko siya inaatake. Kasi nga, if masyado mong poproblemahin yung paano, masustuck ka sa loophole. Magkikreate ka na nga ng resistance. So, the point is, you have to really enjoy your life. You have to really prioritize na maging, out there ka. You live your life. That's the point. And then, everything will come. Like, if you will prioritize na mayroon kang calm mind, may relaxation ka everyday, hindi ka mabilis matrigger, ayan, girl, sinasabi ko sa'yo, napakadaling mag-manifest kapag nasa ganito ang state of consciousness. So, yun na nga. Hindi lahat ng tao kaya yan gawin. Kaya yan i-master. So, it's very challenging. But, after nyong maka-pass through, ayan, magugulat ka nandyan na yung manifestation sa harapan mo. Para ka lang natulog ng ilang araw. Parang di mo na nga yung mga araw na nagdaan eh. Parang bilis ng panahon. Nandun ka na sa dream life na gusto mo. So anyway, mahaba na tong video na to. I hope may natutunan kayo sa detachment, why it's very needed when it comes to your manifestation. And again, you have to master it. Lahat ng aspect ng life mo para maging madali lahat. Kasi attachment, yan yung root cause of all the sufferings. That's from Buddha, and I definitely agree. Kapag masyado kang attached sa material na bagay, sa mga tao, talo ka. Oo. Talong-talo ka. Kasi parang you let your external environment or you let the outside forces control you. It should be the other way around. You should control the external environment or the outside forces, not you. Huwag ka dapat madaling ma-manipulate, okay? Hindi porket masama yung nangyayari or pangit yung nangyayari sa paligid ay magpapa-apekto ka na. You have to detach from everything to attract everything. Diba? So anyway, thank you so much for watching. See you on the next one.